Professor, nagsimula na nga po yung ibang mga mambabatas sa House of Representatives, meron na sa Senado, si Senator Risa, naglabas na rin. Paano po naman tatanggapin ng publiko yung mga parte ng gobyerno na talagang matigas at hindi maglalabas ng SALN? Judiciary in particular. Maging yung mga judiciary members. Yeah, sa pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, Sir Ted at saka DJ Chacha, yung argumento kasi ng mga hukom natin, parang for security reasons, hindi raw nila pwedeng ilabas yun kasi baka maging target daw sila nung iba't ibang mga naging, nung mga inakusahan sa kanilang mga sala o sa kanilang mga korte. Sa tingin ko, medyo mahina yung ganong klaseng argumento, kaya dapat na lahat talaga damay-damay na yan. So elected official, appointed official, the three branches of government, dapat lahat yan magdi-disclose ng SALN. Kaya yung challenge pwede ring itapat sa mga nasa Korte Suprema ngayon, yung mga associate justices at saka yung chief justice, syempre, they should also disclose their SALN, isa publiko nila para mag-follow suit yung iba pang mga judges. Maganda na ganun yung maging tradisyon ng mga leader natin. They should lead by example by ensuring na transparent sila. At disclosure of the SALN would be one of the many ways by which they can prove transparency and accountability po. Well, after all, dalawa ng Chief Justice ang naalis sa pwesto ng dahil sa SALN, di po ba? Pero exactly. After ni Corona at ni Sereno, naghigpit na sila. Oo nga. Exactly. Kumbaga ayaw nilang matanggal sa pwesto. Yun ba yung gusto nilang mensahe na ihatid? I'm sure ayaw nila ng ganong klaseng value na or perception ng publiko. Kaya tama lang na i-disclose na ito sa publiko. So kumbaga leadership by example would be the key dun sa tatlong branches ng government. Pero yung isa sa mga susing personaheng dapat mag-disclose ng SALN talaga na historical data would be the President himself. Kaya yun yung panawagan natin kay Marcos Jr. Dapat sinabi niya walang problema sa pag-disclose ng SALN, di wala naman sigurong problema kung i-upload na ito sa website. Kung pwede po sana. At gusto ko lang pong iklaro din na kapag pinag-uusapan natin ang SALN, hindi lang po ito usapin nung hindi pagdedeklara ng totoong yaman. May mga iba nagbo-bloat ng SALN para ho sa usapin lang ng, alam nyo na, no? Kumbaga, pinaghahandaan mo na yung sinasabi mo na yung pagnanakaw na gagawin mo. May mga... May ganun? May ganun. Na yung deklarasyon sobra. Opo. At saka magugulat ka sa public school teachers, talagang magugulat ka rin na yung SALN minsan libong piso lang, hindi umaabot ng milyones o hindi umaabot ng 6 digits, minsan 5 digits lang o mas konti pa. Kaya yun yung magandang pagkukumpara para kung ikaw ay public school teacher halimbawa or salary grade 1 sa isang government agency, maikukumpara mo yung unexplained dun sa unexplained wealth ng ilang mga tao. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!